Genesis Kapitulo 29. Nang magkagayoy nagpatuloy si Jacob ng kanyang paglalakbay, at napasa lupain ng mga anak ng silanganan. At siya'y tumingin, at nakakita ng isang balon sa parang, at narito, may 3 kawan ng mga tupa na nagpapahinga sa tabi roon, sapagkat sa balong yaon pinaiinom ang mga kawan, at ang batong nasa ibabaw ng labi ng balon ay malaki. At doon nagkakatipon ang lahat ng kawan, at kanilang iginugulong ang batong nasa ibabaw ng labi ng balon, at pinaiinom ang mga tupa, at muling inilalagay ang bato sa ibabaw ng labi ng balon, sa dako ni Yaon. At sinabi sa kanila ni Jacob, "Mga kapatid ko, taga saan kayo?" At kanilang sinabi, "Taga Haran kami." At sinabi niya sa kanila, "Nakikilala ba ninyo si Laban na anak ni Nahor?" At kanilang sinabi, "Nakikilala namin siya." At sinabi niya sa kanila, "Siya ba'y mabuti?" At kanilang sinabi, "Siya'y mabuti," at narito, si Rachel na kanyang anak ay dumarating na dala ang mga tupa. At sinabi niya, "Narito, maaga pa, ni hindi oras tipunin ang mga hayop, painumin ninyo ang mga tupa, at inyo silang pasabsaban." At kanilang sinabi, "Hindi namin magagawa hanggang sa magkatipon ang lahat ng kawan, at igugulong ang bato mula sa labi ng balon, gayon nga aming pinaiinom ang mga tupa." Samantalang nakikipag-usap pa siya sa kanila, ay dumating si Rachel na dala ang mga tupa ng kanyang ama, sapagkat siya ang nag-aalaga ng mga iyon. At nangyari, nang makita ni Jacob si Rachel na anak ni Laban, na kapatid ng kanyang ina, at ang mga tupa ni Laban na kapatid ng kanyang ina, na lumapit si Jacob at iginulong ang bato mula sa labi ng balon, at pinainom ang kawan ni Laban, na kapatid ng kanyang ina. At hinagkan ni Jacob si Rachel, at humiyaw ng malakas at umiyak. At kay Rachel ay sinaysay ni Jacob na siya'y kapatid ni Laban, na kanyang ama, at anak siya ni Rebekah, at siya'y tumakbo at isinaysay sa kanyang ama. At nangyari, nang marinig ni Laban ang mga balita tungkol kay Jacob, na anak ng kanyang kapatid, ay tumakbo siya na kanyang sinalubong, at kanyang niyakap at kanyang hinagkan, at kanyang dinala sa kanyang bahay, at isinaysay ni Jacob kay Laban ang lahat ng mga bagay na ito. At sinabi sa kanya ni Laban, "Tunay na ikaw ay aking buto at aking laman," at dumon sa kanyang 1 buwan. At sinabi ni Laban kay Jacob, "Sapagkat ikaw ay aking kapatid ay nararapat ka bang maglingkod sa akin ng walang bayad? Sabihin mo sa akin kung ano ang magiging kopahan mo." At may 2 anak na babae si Laban, ang pangalan ng panganay ay Leah, at ang pangalan ng bunso ay Rachel. At ang mga mata ni Leah ay mapupungay, datapwat si Rachel ay maganda at kahali-halina. At sininte ni Jacob si Rachel, at kanyang sinabi, "Paglilingkuran kitang 7 taon dahil kay Rachel na iyong anak na bunso." At sinabi ni Laban, "Magaling ang ibigay ko siya sa iyo, kaysa ibigay ko sa iba, matira ka sa akin." At naglingkod si Jacob dahil kay Rachel, na 7 taon, at sa kanya'y naging parang ilang araw, dahil sa paibig na taglay niya sa kanya. At sinabi ni Jacob kay Laban, "Ibigay mo sa akin ang aking asawa, sapagkat naganap na ang aking mga araw upang ako'y sumiping sa kanya." At pinisan ni Laban ang lahat ng tao roon at siya'y gumawa ng isang piging. At nangyari ng kinagabihan, na kanyang kinuha si Leah na kanyang anak at dinala niya kay Jacob, at siya'y sumiping sa kanya. At sa kanyang anak na kay Leah ay ibinigay na pinaka-alilang babae ang kanyang alilang si Zilpa. At nangyari, nasa kinaumagahan, narito't si Leah, at kanyang sinabi kay Laban, "Ano itong ginawa mo sa akin? Hindi ba kita pinaglangkuran dahil kay Rachel? Bakit mo nga ako dinaya?" At sinabi ni Laban, "Hindi ginagawa ang ganyan dito sa aming dako, na ibinibigay ang bunso, bago ang panganay. Tapusin mo ang kanyang sanglinggo, at ibibigay rin naman namin sa iyo ang isa, dahil sa paglilingkod na gagawin mong 7 taon pa, sa akin." At gayon ang ginawa ni Jacob, at tinapos niya ang sanglinggo nito, at ibinigay ni Laban sa kanya si Rachel na kanyang anak na maging asawa niya. At sa kanyang anak na kay Rachel ay ibinigay ni Laban na pinaka-alilang babae ang kanyang alilang si Bilha. At sumiping din naman si Jacob kay Rachel, at kanya namang inibig si Rachel ng higit kay Leah, at naglingkod siya kay Laban na 7 taon pa. At nakita ng Panginoon na si Leah ay kinapopotan niya, at binuksan ang kanyang bahay bata, datapwat si Rachel ay baog.
At nagalihi si Leah, at nanganak ng isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Ruben, sapagkat kanyang sinabi, sapagkat nilingap ng Panginoon ang aking kapigatian, dahil sa ngayoy mamahalin ako ng aking asawa. At nagalihi uli, at nanganak ng isang lalaki, at nagsabi, sapagkat narinig ng Panginoon na ako'y kinapopotan ay ibinigay rin naman sa akin ito, at pinanganlan niyang Simeon. At nagalihi uli at nanganak ng isang lalaki, at nagsabi, ngayoy mas asama na sa akin ang aking asawa, sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 3 lalaki, kaya't pinanganlan niyang Levi. At muling nagalihi at nanganak ng isang lalaki, at nagsabi, ngayoy aking pupurihin ang Panginoon, kaya't pinanganlang Juda, at hindi na nanganak. Genesis Kapitulo 30. At nang makita ni Rachel, na hindi siya nagkakaanak kay Jacob, ay nainggit si Rachel sa kanyang kapatid, at sinabi kay Jacob, bigyan mo ako ng anak, o kung hindi ay mamamatay ako. At nagninggas ang galit ni Jacob laban kay Rachel, at nagsabi, ako ba'y nasa kalagayan ng Diyos, na nagkait sa iyo ng bunga ng bahay bata? At sinabi niya, narito ang aking alilang si Bila, sumiping ka sa kanya, upang manganak sa ibabaw ng aking mga tuhod, at magkaroon din naman ako ng anak sa pamamagitan niya. At ibinigay niyang asawa si Bila na kanyang alila, at sinipungan ni Jacob. At nagalihi si Bila, at nagkaanak kay Jacob, ng isang lalaki. At sinabi ni Rachel, hinatulan ako ng Diyos, at dininag din naman ang aking tinig, at binigyan ako ng anak, kaya't pinanganlang Dan. At si Bilhang alila ni Rachel ay nagalihi uli at ipinanganak ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Rachel, ako'y nakipagbaka ng malaking pakikipagbaka sa aking kapatid, at ako'y nanag, at siya'y pinanganlang Neftali. Nang makita ni Leah, na siya'y hindi na nangganganak, ay kinuha si Zilpa na kanyang alila at ibinigay na asawa kay Jacob. At si Zilpa na alila ni Leah ay nagkaanak ng isang lalaki kay Jacob. At sinabi ni Leah, kapalaran. At pinanganlang Gad. At ipinanganak ni Zilpa na alila ni Leah, ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Leah, mapalad ako, sapagkat tatawagan akong mapalad ng mga babae, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Azer. At yumaon si Ruben ng panahon ng paggapas ng trigo, at nakasumpong ng mga mandragores sa bukid, at dinala sa kanyang inang kay Leah, nang magkagayo'y sinabi ni Rachel kay Leah, ipinamamanhik ko sa iyo na bigyan mo ako ng mga mandragores ng iyong anak. At kanyang sinabi, kakaunti pa bang bagay na iyong kinuha ang aking asawa? At ibig mo pa rin kunin ang mga mandragores ng aking anak. At sinabi ni Rachel, kaya't sisiping siya sa iyo ngayong gabi, dahil sa mga mandragores ng iyong anak. At si Jacob ay umuwing galing sa bukid ng hapon, at sinalubong siya ni Leah, at sa kanya'y sinabi, sa akin ka dapat sumiping, sapagkat tunay na ikaw ay aking inupahan ng mga mandragores ng aking anak, at sumiping siya sa kanya ng gabing yaon. At dininag ng Diyos si Leah, at siya'y nagalihi at kanyang ipinanganak kay Jacob ang kanyang ikalimang anak. At sinabi ni Leah, ibinigay sa akin ng Diyos ang aking kopahan, sapagkat ibinigay ko ang aking alila sa aking asawa, at kanyang pinanganlang Issachar. At nagalihi uli si Leah, at kanyang ipinanganak ang kanyang ika-6 na anak kay Jacob. At sinabi ni Leah, binigyan ako ng Diyos ng isang mabuting kaloob, ngayoy makikasama na sa akin ang aking asawa, sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 6 na lalaki, at kanyang pinanganlang Zabulon. At pagkatapos ay nanganak siya ng babae, at kanyang pinanganlang Dina. At naalala ng Diyos si Rachel, at dininag ng Diyos, at binuksan ang kanyang bahay bata. At siya'y nagalihi at nanganak ng lalaki, at kanyang sinabi, inalis ng Diyos sa akin ang kakutsaan ko. At kanyang tinawag ang pangalan niya na Jose, na sinasabi, dagdagan pa ako ng Panginoon ng isang anak. At nangyari, nang maipanganak ni Rachel si Jose, na sinabi ni Jacob kay Laban, papagpaalaman mo ako upang ako'y makaparoon sa aking dakong tinubuan at sa aking lupain. Ibigay mo sa akin ang aking mga asawa at ang aking mga anak, na siyang kadahilanan ng ipinaglingkod ko sa iyo, at papagpaalaman mo ako, sapagkat talastas mo ang paglilingkod na ipinaglingkod ko sa iyo. At sinabi sa kanya ni Laban, kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa harap ng iyong mga mata, matira ka, aking napagkilala, na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. At kanyang sinabi, sabihin mo sa akin ang iyong kopahan, at ibibigay ko sa iyo.
At sinabi niya sa kanya, nalalaman mo kung paanong pinaglangkuran kita, at kung anong lagay ng iyong mga hayop dahil sa akin. Sapagkat kakaunti ang tinatangkilik mo bago ako dumating, at naging isang karamihan, at pinagpala ka ng Panginoon saan man ako pumihit, at ngayoy kailan naman ako maghahanda ng sa aking sariling bahay. At sa kanya'y sinabi, anong ibibigay ko sa iyo? At sinabi ni Jacob, huwag mo akong bigyan ng anuman, kung ito'y iyong gawin sa akin, ay muli kong papastulan at aalagaan ang iyong kawan. Dadaanan ko ang lahat mong kawan ngayon, na aking ihihiwalay doon ang lahat ng batik-batik at may donges, at ang lahat na maitim sa mga tupa, at ang may donges at batik-batik sa mga kambing, at siyang magiging aking kopahan. Gayon ako sasagutan ng aking katwiran sa haharapin, pagparito mo, tungkol sa aking kopahan, na nasa harap mo, yaong lahat na walang batik at walang donges sa mga kambing, at hindi maitim sa mga tupa, na masusumpungan sa akin, ay maibibilang mong nakaw. At sinabi ni Laban, narito, mangyari nawa ayon sa iyong sabi. At inihiwalay ni Laban ng araw ding yaon ang mga lalaking kambing na may batik at may donges, at ang lahat ng babaeng kambing na may batik at may donges, lahat ng mayroong kaunting puti, at lahat ng maitim sa mga tupa, at ibinigay sa mga kamay ng kanyang mga anak. At siya'y naglakad ng 3 araw ang pagitan kay Jacob, at pinakain ni Jacob ang nalabi sa mga kawan ni Laban. At kumuha si Jacob ng mga sanga ng alamo, at almendro at kastano, at pinagbabakbakan ng mga batik na mapuputi, at kanyang pinalitaw na gayon ang puti na nasa mga sanga. At kanyang inilagay ang mga sanggang kanyang binakbakan sa mga bangbang, sa harap ng kawan, sa mga pinagpapainuman, na pinaparunan ng mga kawan upang uminom, at nangaglilihi pagka nagsisiparon upang uminom. At nangaglilihi ang mga kawan sa harap ng mga sanga at nangganganak ang mga kawan ng mga may guhit, may batik at may donges. At ang mga korderong ito ay inihihiwalay ni Jacob, at inihaharap ang kawan sa dakong may batik, at ang lahat ng maitim sa kawan ni Laban, sa kanyang ibinukod ang mga kawan niya rin, at hindi isinama sa kawan ni Laban. At nangyari, na kailanmat maglilihi ang mga malakas sa kawan, ay inilalagay ni Jacob ang mga sanga sa harap ng mga mata ng kawan sa mga bangbang, upang sila'y papaglihihin sa gitna ng mga sanga. Datapwat pagka ang kawan ay mahina ay hindi niya inilalagay, kaya't ang mahina ay nagiging kay Laban at ang malakas ay kay Jacob. At ang lalaki ay lumagang mainam, at nagkaroon ng malalaking kawan, at ng mga aliping babae at lalaki, at ng mga kamelyo at ng mga asno.